Tino, pindutin mo na, tapusin mo na to. Tanggol! Mga kababayan, panalo na po tayo! Mabuhay ang Monterrey! Biglang sumabog ang stage niya, Tanggol! Kailangan kong makita ang apo ko. Sasamahan kita. Wala siyang malay sa ngayon. Pero inasikaso niya siya ng mga doktor. Hindi na namin na-revive ang anak niya. Gusto kong makita si Tanggol. Gusto kong malaman ang lagay niya. Hindi ako tutunga nga dito. Walang gawin hanggang hindi ako nakakasigurado na ligtas ang anak natin. Woo! Now that's how it's done. One big explosion and it's over. Good job, Kuya. Miguelito, wag muna tayo magsaya. Kumpirmado ngayon, as of now, sumabog yung stage. Yun lang. Si, hanggat hindi natin nakukumpirmang patay na nga si Tanggol, hindi pa ito tapos. Eh, paano kung buhay? Paano kung buhay? Tayo ang patay. Patay tayo, sigurado. Dapat hindi tayo maituro na nasa likod ng pangyayaring ito. Alam ko ang gagawin, Papa. Pinaghanda ko itong gandong klaseng senaryo. Mayora, ipapaasikaso na namin ang bangkay ni Inigo. Hindi dapat nangyari ito. Si Tanggol ang punteriya nila, pero anak ko ang napahamak. Wala na si Inigo. Wala na ang anak ko. Wala na ang anak ko. Pinatay nila ang anak ko. Namatay ang asawa ko dahil sa kanila. Ngayon naman si Inigo. Wala na silang itinira. Mag-isa na lang ako. Mag-isa na lang ako. Hindi ka nag-iisa, anak. Nandito pa rin ako. Pamilya tayo. Hayaan mo, anak. Paghihiganti natin, pagbabayaran ng mga gerero ang ginawa nila kay Inigo. Nag-aalala ka kay Tanggol. Pero baka mapahama ka. Hindi ko nakakayanin yun, Ramon. Nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo na ako na umasikaso sa anak natin. Huwag ka mag-alala. Tatawagan kita kagad. Babalitaan kita. May masamang mangyari.
Tawagan mo kagad ako. Dito ka lang. Marites? Tanggol. Rona. Ano nangyari kay Tanggol? Kamusta si Tanggol? Ano sabi ng doktor? Ayan, hindi pa nagigising. Ano daw ang lagay niya? Kamusta siya? Minor head injury lang daw, sabi ng doktor. Safe naman daw siya. Kanina, kinunan siya ng x-ray at kinunan siya ng dugo para malaman kung may iba pang komplikasyon. Jaco, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng pagsabog? Akala ko mahihigpitan niyo ang seguridad niyo. Pasensya ka na, Marites. Pero nag-iingat kami. Doble, triple. Pero sadyang maruming maglaro ang mga girero. Nakalusot sila sa amin. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Nakuha na nilang patayin si David. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay si Tanggol. Na 8:45 p.m. Nabilib kami ng bata niya. Pinasabog niya. Sarili niya kapatid. Sarili mo po yan. Ang problema mo? Nakakonsensya ka. Dahil sa inyo kaya namatay ang kuya Tanggol ko. Oh, ba't kami yung sinisisi mo? Maghihiganti ka para kay David, di ba? Oh, ikaw ang may gustong pumatay kay Tanggol. Santino, tama na yan! Tama ko! Walang kasalanan si Kuya Tanggol! Hindi niya pinatay si Kuya David! Ayoko na! Kakalas na ako sa grupo! Hinto mo! Baba ako! Santino! Saan ka pupunta, Santino? Huwag mo akong pigilan. Ah. Uy! Sige, pinatan niyo! O, tama na! Tama na! Tama na! O kayo? Ano ba ang inaalburuto mo, ha? Ano ba? Hindi ko dapat sa'yo ito gusto mo. Hindi ko dapat pinatay ang kapatid ko. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, Santino, ha? Nagkakasungay ka na. Tinanggap kita bilang anak. Pero ngayon, ako nang susuwagin mo? Lucio, tinuring kitang ama. Pero alam kong paikuti mo lang ako para patayin ko sarili kong kapatid. Pasensyahan tayo. Trabaho ito. Napag-utusan lang. At para patunayan ko sa'yo na pera-pera lang ito, tatawagan ko si Mayor. Lucio! Mayor! Ngayon pa lang, kinukongratulate ko na kayo. Wala nang hadlang sa paghahari ng mga gerero. Patay na ang mga kalaban ninyo. Yan ang gusto kong marinig. Mayor, pwede ko na bang makuha yung napag-usapan natin? Baka naman. O sige, napadala ko sa yung address. Bibigay ko sa iyo kung ano yung pinangako ko.
Sandali. Meron kang nabanggit na na-sign mo para magplanta ng bomba. Pwede bang isama mo siya? Gusto ko siyang makilala. Yon! Sige, Mayor. Pupunta kami. Oh. Magbihis kayo. At pupunta tayo sa mansyon at paulanan tayo ng pera ni Mayor. Angkong, yariin na natin to. Total, wala na tong silbi sa atin. Na! Hayaan na natin si Santino. Hindi nga naman madali ang mamatayan ng dalawang kapatid na magkasunod. Sige na. Bitbitin niyo na si Santino at iharap natin siya kay Mayor. Ipakilala natin ang taong pumatay sa kanyang mortal na kalaban. Anak, ang sabi ng doktor, pwede ka na daw umuwi. Basta bubaba yung presyon mo. Ayoko dito sa ospital. May anak pa akong asikasuhin. Anak, inaasikaso na ng mga tauhan mo si Inigo. Pahiya ka na. Olivia! Olivia! Ang buti naman tigat tinamaan ng bomba. Salamat sa Panginoon! Olivia! Ano pinagpapasalamat mo, Ma? Salamat na nadamay sa pagsabog. Anak ko! Anong sinasabi? Salamat ka! Anong sinasabi mo? Ha? Wala na ang apo mo. Wala na. Kasalanan ng tanaw! Wag! Wag! Patawarin mo ako, Olivia, please. Wag! Bitawan mo ka! Kasalanan niyo ito. Kasalanan niyo! Ang apo mo! Olivia, sinubukan kong pigilan si Roberto. Pero wala akong magawang pigilan siya. Kaya pati si Inigo nandamay sa patay siya. Sorry, Olivia, sorry. Ginawa ko ang lahat. Sorry. Walang iya siya, mga... Papatayin ko si Roberto! Papatayin ko ang lahat ng Guerrero! Demonyo talaga yan, Roberto na yan. Hindi niya na naisipan niyang kapatid. Huwag kang mag-alala. Igaganti natin ang pagkamatay ni Inigo. Papatayin ko yung demonyo yan! Tumigil ka, Julio! Anak ko ang gusto niyong patayin. Maawa naman kayo sa kanya! Maawa? Dapat ba akong maawa sa isang tao na walang awang nagplano nito? Dapat ba akong maawa sa taong pumatay? Pumatay sa anak ko. Patay na anak ko. Hindi ko maintindihan, Rosa. Bakit ba nangyayari ito? Hindi ko alam, Frenny. Hindi ko alam, Marites. Hindi ko talaga alam. Hindi dapat pinagdadaanan ng mga anak ko to. Pinaparusahan kaya ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Frenny. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pabayaan ng Poong Nazareno. Hindi. Maiwan ka muna dito, ha? With Tanggol, ha? Iwanan ka muna namin, ha? Salamat, ha? Oo,
akong kinakampihan sa inyo. Ang mali ay mali. Pero magsabi ka sa akin ng totoo, ha? May kinalaman ka ba sa pagpatay kay Roberto? Dahil gusto niyang gumanti sa iyo. Olivia, magsabi ka. Sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba? Hindi naging mabuting mayor si Roberto. Sana nagawan ko ng pabor ang mga taga-Maynila kung tuluyan na siyang namatay. Ihamag na mas magaling ako. Mas matalino ako. Mas karapat-dapat akong maupo sa City Hall ng Maynila. Pinangako niyo sa akin, Ma. Pinangako niyo lahat. Magiging mayor ako, pero hindi niyo tinupad. Kahit ang kapalit nun ay buhay ng kadugo mo. Oh! Ano? Gumawa ka rin. Yan din ang ginawa mo nung naging desperada ka. Yan din ang ginawa mo. Gumawa ka ng isang bagay na hindi tama, na maling-mali. Mapasayo lang ang gusto mo. Oo, ako ang nagpapatay sa kanya. Hindi na ako magmamalinis. Para saan pa? Mag-ina tayo. Iisa lang ang likaw ng bituka natin. Kapatid kayo nila. Rota, Timbeng! Timbeng! Nasaan si Tanggol? Andoon sa kwarto. Pero huwag ka na mag-alala, okay na naman siya. Andun din si Marites kasama niya. Silang dalawa. Timbeng? Timbeng! Timbeng si Tanggol. Anong nangyari? Yung ano daw sa meeting na Batsit, sumabog. Ito na nga bang sinasabi ko. Kaya tinututulan kong pumasok sa politika sa Tanggol. Dahil hindi titigil ang mga girero hanggang hindi nila tayo napapatay. Ano magagawa ko? Di ba matagal ko na sinabi sa'yo, pigilan mong pumasok sa politika si Tanggol? Na huwag niyang kakalabanin ng mga girero? Binalaan na kita. Hindi ka nakinig. Tinday, wala na akong magawa. Nagdesisyon na si Tanggol. Kung nanay ka, hindi mo sana pinapasok ng politika si Tanggol. Sana pinotektahan mo siya. Ano ngayon? Ayan! Nakaratay ang apo ko. At sana hindi ka namatayan ng anak. Ba't ako sinisisi mo? Ba't mo ako sinisisi sa mga nangyari? Hindi ko rin naman gusto to. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Dahil pinipili niyong kalabanin ng mga girero. Masasamang tao sila, mga demonyo. Walang mabuting ibibigay o idudulot sa buhay mo at sa buhay ng mga mahal mo. Ito ang sinasabi ko, ito ang kinatatakot kong mangyari. Dahil hindi mo pinigilan ang mga anak mo na kalabanin ng mga girero. Ano ba mga sinasabi mo? Ano ba kinatatakot? Bakit
ganyan ka magsalita? May alam ka ba sa mga Guerrero? Kilala mo ba ang mga Guerrero? Ano? Alam mo ba kung bakit Tinding ang tawag mo sa akin? Hindi nanay. Hindi mama. Pangalan ko lang. Teka, ano naman ang kinalaman mo sa mga Guerrero? Malaki, Tess. Malaki ang kinalaman ng mga Guerrero. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Nagtrabaho ako noon sa City Hall. Si Gustavo na ang mayor noon. Nakita niya ako. Nagkagusto siya sa akin. Isang araw, pinagsamantalaan niya ako. Binaboy. Ano? Tinding. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi ka humingi ng tulong, nagsumbong? Wala akong magagawa noon. Nasa kapangyarihan si Gustavo. At nung panahong yun, ikakasal na ako. Pag nagsabi ako ng katotohanan, baka mawala yung minamahal ko. Pero yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Kasi nung araw ng kasal ko, dinukot ako ni Gustavo. Anong ginagawa niyo? Hinulong niya ako. At araw-araw na pinagsamantalahan. Hanggang nagbunga ang kademonyohan ni Gustavo. At ikaw, Tess, ikaw ang anak namin ni Gustavo.
sabihin, si Gustavo Guerrero ang tunay kong ama? Teka muna. Tinagakala ko mapatay na tatay ko. Bakit kayo mo lang sa akin sinasabi to? Bakit tinago mo sa akin ang katotohanan? Teka muna. Patawarin mo ko, Tess. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Protektahan? Protektahan saan? Sa mga Guerrero. Nung alaman ni Gustavo na magkakaanak ako sa kanya, ibigay na lahat ng yaman niya sa akin. Nalaman ito ng asawa niya at tinangka akong patayin. Dahil mabuti na lamang at nagawa kong tumakas at magtago. Kaya kapilin-bilinan ko sa'yo. Huwag mo akong tatawaging nanay. Tindeng ang itatawag mo sa akin. Kasi ayokong malaman nila ang koneksyon nating dalawa. Dahil malalagay ang buhay mo sa panganib. Pero hindi sapat na dahilan yun! Hindi sapat na dahilan yun para itago mo sa akin ang katotohanan. Para buhayin mo ako sa kasinungalingan. Patawarin mo ako, Tess. Yun lang ang naisip kong paraan. Patawarin mo ako. Tapos hinayaan mo ko. Hinayaan mo akong pagdaanin ang lahat ng hirap na dinanas ko. Dahil lang sa kasinungalingan mo? Tess, yan pa rin ang buhay na pipiliin ko para sa'yo. Kaysa lumaki ka sa piling ng mga Guerrero. Hindi mo desisyon yun! Lalo na nung nagkaisip na ako. Hindi mo desisyon yun. Desisyon ko yun. Kasi buhay ko to. Hindi ka dapat naglihim sa akin. Pinili ko ang buhay na ito para mabuhay tayo. Hindi! Pinili mo ang buhay natin para proteksyon na ng sarili mo, para itago mo sa akin ang katotohanan. Alam mo kung bakit? Dahil sarili mo lang iniisip mo! Hindi. Ay, Tindeng, sandali. Tindeng! Bakit? Tindeng, bakit? Ano nangyari, Tindeng? Tindeng! Father, may tinago po ako. Mga titulo po ng lupa. Nasa pangalan ni Matilde Asuncion. Hindi! Yan ba kayamanan ninakaw mo? Hindi ito sa'yo. Akin yan! Magnanakaw ka! Di na mapipigil
ilang katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit kita tinawag kay Gustavo. Nay, ano po nangyari? Marami ka pang kailangan malaman tungkol sa pagkatao mo. Kaano-ano mo si Matilde? Nanay ko ho si Matilde. Kaya ang totoo kong ama. Makakaalis ka na dito. Sinungaling! Wala na akong pakialam. Hindi na natin ang patayan. Nay! Sila po ba sa anak mo? Kaya papatayin ko sila. Wala akong pakialam kung nananalay tayo sa mga dugo ko, mga gerero. Di na maaawat ang kasamaan. Pasok sa kwarto, bilisan mo! Umama ka sa amin kung maaari mong sumabog ang ulo nito! Pero di na mapahayag ang tagapagtanggol ng pagbabago. Punta natin si Fatima. Nangako ako sa kanila na puprotektahan ko sila. Pahanap mo si Fatima. Tahimikin mo. Ito na ang simula. Tigil! Huli na! Ng kanyang paniningil. Fatima! Tama! Tunog! Gusto ko niyo! Dito na kayo! Habulin si Fatima! FPJ 你知道英语为什么不能退出主科地位吗？有一个高赞回答是这样说的，他说，一旦英语退出主科地位，那么也就意味着这将是普通人穷尽一生再也学不起的东西，更没有机会进入到外贸、金融以及 IT 等高薪行业。在所有中小学生的学科里，争议最大的就是英语，不只是学生和家长，可能就连很多老师都觉得学英语是最没有用的。而造成这一刻板印象的原因其实是权威调查数据显示，有 86% 的大学生在毕业之后用不到英语专业，因此很长一段时间里，普通家庭对于英语的抵触心理还是很强烈的。但是为什么教育部门截止到目前为止仍然没有让英语退出主科地位呢？其实往大的说，是因为全球化，各个国家地区之间频繁的交流互动，少不了要用英语。往小了说，如果你出国旅游或者是工作，亦或是从事外贸、金融等高薪行业，不可避免的要接触外国客户，哪怕是在国外点个餐，也得说英语，不是吗？换而言之，学习英语其实是绝大多数人接触世界的第一步。一直喊着世界那么大，我想去看看，结果刚出国门就发现自己不会英语，寸步难行。那么有人就说了，旅游去了大妈，小学都没有毕业，照样一口流利的英语秒杀 99% 的大学生。所以英语这种东西根本不需要全民去学，而是让有需要的人去学就足够了。现在英语纳入中考、高考，纯粹是劳民伤财，摧残孩子们的身体。而且毕竟以后的 AI 无所不能，尤其是语言方面，让每个人都花那么多的时间和精力学英语，是社会资源的浪费和内耗。但是要我说呀，小学、初中、高中的孩子很少有明确知道自己长大后干什么。当他长大后想从事英语相关的职业，再学英语就有点晚了。不仅孩子要学，大人有时间也要学，不是用得到用不到的事情，而是要给孩子创造一个氛围环境。英语是国际通用语言，随着中国的不断发展开放，必须要学习英语。学习英语并不是仅仅为了跟外国人沟通。你看现在各行各业的一些专业文档资料，很多都是英语的，没有中文。你不会英语，读不懂这些材料，你连进去到这个行业都进不去。实际上最为重要的是，在英语的世界里，重要文献、论文都是英语，所以要赶超欧美，当前英语还是很重要的。很多高科技的东西都是人家的，用英语写成的，不是用中文写的。当我们成为地球老大，汉语为第一语种的时候，就可以不强求了。现在放弃英语，就等于放弃进步，不追求科学。当然，也有人认为英语可以有，但不能成为主科。如果谁以后有想出国或者是进入到与英语相关的职业，可以主要去学。对于那些没有兴趣的，可以学些简单的，没有必要跟语文、数学一起当主科来学。有些孩子学英语真的是太难了，孩子们根本就对英语没有兴趣，学不起来。毕竟以后的 AI 无所不能，尤其是语言方面。
现在随便一部智能手机加软件或者是智能，都能解决外语交流问题。世界那么大，中文走遍天下，让每个人都花那么多的时间和精力去学习英语，是社会资源的浪费和内耗。但是归根结底，我还是觉得学习英语可能不是一部分人的出路，但却是绝大多数普通人的出路。好，今天的视频就为大家分享到这里。那么大家觉得英语该不该退出主科地位呢？欢迎评论分享您的观点。我们下期视频再见。